Ito naman po yung kanilang pinakabagong Monarch Tempest 250. At ngayong araw ay sisilipin natin kung gaano nga ba kaganda ang classic bike na ito. Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito po yung kanilang pinakabagong Monarch Tempest 250 2024 model. Napaka-astig nito pong classic bike na to. Ito pong kanyang main headlight is rounded shape po siya. Ganyan po talaga yung design ng mga classic bike. Iconic design nila is rounded shape. Ito pong kanilang mga main headlight. Gumagamit po pala ito ng LED para dito sa kanyang main light. At ito pong kanyang headlight cover dito sa top is chrome color po siya. Combination po siya ng matte black. At ito po palang kanyang mga turn signals ay located na rin po rito. At dito po siya naka-installed. LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang lighting system. At very attractive po itong kanyang brace dito na cast. Chrome color naman po siya. At agaw pansin, ito pong kanyang inverted telescopic fork. Wow! Gold na gold, no? Yayamanin yung kanyang dating. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake para po dito sa kanyang front braking system. Along with 2-pot caliper na matte black. Napakaganda talaga nito pong kanyang inverted telescopic fork. Itong kanyang tip is naka-installed na rin po pala rito yung brace na die-cast silver color para po dito sa kanyang front fender na yellow color po siya. At ito naman po ay naka-spokes rim set. Chrome color naman po yung kanyang kulay. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80/17. Ito pong kanyang stock tires is pang city riding condition. Dumako naman po tayo rito sa itaas. Silipin po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. Bilugan pa rin po ito pong kanyang digital display. Dahil gaya nga po ng sabi ko is classic bike po siya. Kaya pinapanatili po nila yung mga rounded shape. Ang ganda rin po nito pong kanyang digital meter panel display. And then yung kanyang cover dito is silver color. At ito naman po ay equipped with mechanical key para naman po rito sa kanyang ignition. At ito pong kanyang naked handlebar is silver color po siya, which is very attractive. Mayroon po palang nakalagay rito na USB. Check nga natin. So mayroon na po pala siyang naka pre-installed na USB charging port. Kaya para po dun sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets and then mobile phones. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selector, mayroon po itong high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Ito naman pong kanyang clutch lever is chrome color naman po siya. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong hazard light. May on and off ito pong kanyang headlight. At nandirito yung kanyang electric starter. At ito naman pong kanyang fuel tank, napakalaki. At para sa akin, napaka-forma po nitong pagkakadesenyo nitong kanyang fuel tank. Combination po ito ng yellow and then nagkaroon ng touch ng silver. May nakalagay naman po rito na 250 na decal. At may 3D emblem po rito na black color na temp set. Ito po yung kanyang brand name. At dito po pala sa bandang unahan, nagkaroon po pala siya rito ng decal na black. And then nagkaroon ng lining rito. At may nakalagay po rito na AFI. So ito po palang kanilang temp set 250 na Monarch is naka electronic fuel injection na po siya. Kaya maaasahan po natin na matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Dito po pala sa bandang itaas, nagkaroon po pala siya rito ng rubber cover on top which is napaka-astig. At itong kanyang fuel tip is combination ng silver at glossy black. Speaking of fuel tank mga ka-LM, ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 14 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 38 km per liter. Dumako naman po tayo rito sa kanyang upuan. Napaka-astig, no? Talagang classic na classic yung kanyang dating. Yung pagkakatahi, brown color din po siya, matibay. Nagkaroon po ng mga deep lines dito. May pagka-scrambler. Ito pong kanyang stock na upuan. At gumagamit po ito ng magandang klase. Ito pong kanyang seat cover. Brown color naman po siya. Malambot din po siya at medyo mas mataas po ito pong ating back rider seat. Dumako naman po tayo rito sa bandang ibaba. Silipin po natin itong kanyang engine. Ito pong kanyang engine cover is matte black. Habang dito naman po sa top is silver color naman po siya. Speaking of engine mga ka-LM, ito po palang kanilang Monarch team set ay mayroon po itong
250 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, dual overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 15 kilowatt at 8,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 19 Newton meter at 7,000 RPM. Napakalakas na po nito pong kanyang engine design. Dito po pala sa bandang harapan, nagkaroon po pala siya rito ng engine extension cover, which is very attractive para sa isang classic bike dahil mayroon siyang pagka-modern design. Nandirito po sa bandang harapan, ito pong kanyang single horn. At ngayon naman po ay susubukan nating sakyan ito pong kanilang pinakabagong Monarch Tempest 250. Para po malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way mga ka-LM, ang aking height is just around 5'6". Makikita nyo naman, flat-footed tayo rito. Kaya highly recommended po ito para dun sa mga kababayan natin na 5'2" and above. At ito po pala ay mayroong 5-speed manual transmission or 6-speed kung di ako nagkakamali. At ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider is die-cast na rin po siya. May rubber cover on top, ganun din po itong ating pillion step para sa ating back rider. Ang ganda po nitong kanyang mga braces na die-cast silver color. At mayroon po itong side stand, ngunit wala po itong center stand. Napaka-forma nitong kanyang side cover mga ka-LM ha. Nagkaroon ng deep lines rito and then naka-emboss tong bilog na to. At mayroon naman po ritong Monarch logo. Mayroon po palang susuyan rito sa kanyang side cover. Dumako naman po tayo rito sa bandang ibaba. Ito naman pong kanyang swing arm is square type po siya na tubular. Glossy black finish naman po siya. At mayroon naman po siyang matte black na chain protector. Mayroon din po pala siyang integrated na mudguard para po maiwasan natin na matalsikan ng putik yung other body parts nitong ating classic bike. At gumagamit naman po pala ito ng monoshock absorber para po sa kanyang rear suspension. Glossy red naman po yung kanilang ginamit dyan. At ito po ay adjustable. So ang kagandahan po nyan, pwede po nating i-adjust. Depende po sa bouncing performance na ninanais natin. Balik tayo rito po sa bandang likuran. Silipin natin itong kanyang taillight. Maliit lang po itong kanyang taillight, pero ang kagandahan yan, very unique. LED na rin po yan, kaya more visible. Gumamit naman po sila rito ng die-cast na extension para po rito sa kanyang rear fender. Dito po naka-install dito pong kanyang mga turn signals na mahahaba. LED na rin po yan. Mayroon na rin po siyang integrated dito na plate light. May light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na matte black. Napaka-forma nito mga ka-LM dahil naka single rotor disc brake dito sa likuran hanggang dito sa harapan. Kaya itong classic bike na to is modern po yung kanyang pagkakadesenyo. At napansin ko lang, ito po palang kanyang hub is yellow color. Hanggang dito sa harapan, di natin nakita kanina. O, yellow color po siya. Nakaterno po siya rito sa kanyang front fender at dito po sa kanyang fuel tank. At gaya po ng sabi ko, ito po ay naka-rimset na chrome color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70/17. At ito po ay pang city riding condition. Naka-tubeless na rin po yan. At para sa akin, very attractive po ito pong kanyang stock pipe dahil stainless steel. Ito pong kanyang head protection guard, nagkaroon ng dalawang butas rito. Stainless steel din po yan. And then nagkaroon po siya rito ng single exhaust. Napaka-forma na rin po ito pong kanyang brace para po rito sa kanyang mga pillion step. At nandirito naman po ito pong kanyang foot brake, no? Parang cambio rin yung kanyang design. Napaka-attractive talaga para sa akin. At ito pong pagkaka-design nitong kanyang side cover, gaya ng sabi ko sa inyo, mayroong pagka-robotic effect. Napaka-astig po pala nito pong kanilang Monarch Tempest 250. Kaya para po dun sa mga naghahanap ay available po ito dito po sa Urdaneta City, Pangasinan. At ang presyo po pala nito pong kanilang Monarch Tempest 250 ay nagkakahalaga po ito ng 131,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 8,000 pesos. At mayroon naman po itong 6,547 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang pinakabagong Monarch Tempest 250 ay available po ito sa cash at installment basis. At para naman po sa mga gustong magpunta rito ay pwede nyo po silang puntahan at bisitahin. Dito po yan sa Nancayasan, Urdaneta, Pangasinan.